Hello. Okay, nakakain na ako. Ngayon ay mahugas na ako ng kinainan. Okay. Okay, wait a minute. Nahulog yung gloves ko. Okay, para tapos gusto ko malinis ang kusina bago ako manood ng TV. Okay. May sasabihin lang ako. May sasabihin. Ito tungkol sa mga kapatid ha. Yan. Sana yung nangyari sa akin hindi mangyari sa ibang magkakapatid. Ito. Sana kung may galit ang isang kapatid sa kanyang kapatid, sana hindi nagpapakita ng parang wala lang. Yung parang okay ang lahat. May mga may regalo pa. May treat, parang nagpakita ng talagang okay lang. Yun pala, may pailalim. Yan ang nangyari sa akin na kasi mayroon pala akong kapatid na galit sa akin. Yun, nagluto. Pero hindi siya kumain. Ako lang pinakain. Ngayon, yung pakaraan ng mga ilang linggo, palagi nang masakit ang ang tiyan ko. Yung nagbo-bloated na ang tiyan ko talaga. Yung hindi na ako makakain, wala na akong ganang kumain, tapos palaging masakit ang tiyan ko. Yun, nagpakitingin ako sa doktor kasi hindi ko na nakayanan yung sakit ng tiyan ko. Okay, ako sa espesyalista. Yung pinatulog ako, linagyan ako dito ng para makakuha ng sample sa tiyan ko. Yun, ng ilang mga 1 week, nagbalik na ako doon sa doktor kasi may appointment ako. Yun, sinabi sa akin na nakakain daw ako na may tae ng tao. Sabi siguro nagluto ako na hindi ko nalinisan, nalinisan. Kaya yun, nagkaroon ako ng sakit sa tiyan. Sabi ko sa doktor, ako ang nagluluto. Bakit yung pamilya ko hindi nagkasakit? Ako lang. Yun. Yan, inisip ko talaga kung sino ang gumawa nito sa akin. Yun, ko na kung sino. Ayokong sa umpisa, ayokong tanggapin na capable ang isang kapatid na gumawa ng ganyan. Pero naisip ko, capable talaga. Ang husay lang talagang magpakita na hindi siya madudahan kasi nagpakita ng mabuti talaga. Parang wala lang talaga. Kaya hindi ko ini-expect na kaya yung gawin sa akin. Nagawa nga na pinakain ako ng pagkain na may tae. Kaya yun, 8 months akong nag-antibiotic. Yan. Pero ayoko pa rin tanggapin na kapatid ko mismo ang capable na gumawa yan sa akin. Pero ko na capable talaga. Capable. Kaya kayo kung may may kapatid kayong galit sa inyo, galit. Tapos nagpapakita ng
parang mabuti, yung para hindi dudahan, mag-ingat kayo. Kasi baka matulad sa akin. Oh. Ang sunod na naman na ginawa, nag-report sa social worker, sa Children of Ministry, social worker, na incapable daw akong violent daw ako, abusive, nagda-drugs ako, nag-alcohol, nag-inom ako ng alcohol, at abusive ako sa pamilya, sa mga anak ko. Ay syempre, kapag pamilya, kapatid, ang mag-report, papaniwalaan. Oh. Papaniwalaan tala, lalo na kung ilang magkakapatid na nag-usap-usap, tapos inano ang social worker, kinausap na laban sa akin, papaniwalaan talaga kasi kapatid nga. Oh. Yung pinaisip ko, sinong gumawa ng ganyan sa akin? Na, yan? Ng social worker, sa umpisa, hindi ko maisip kung sino ang capable ng gumawa yan sa akin. Dahil wala akong kaibigan dito. Neighbors namin doon sa isang bahay, wala akong kakilala. Wala akong kaibigan, hindi alam ang tunay kong pangalan, hindi alam ang mga pangalan ng mga anak ko. Ay alam lahat. Kaya talaga ako nag-isip kung sino talaga, pero talaga kapatid pala ang gumawa niyan sa akin. Ngayon, ito ang yan. May dalawang social worker nagpunta sa hospital, ay kagagaling ko lang sa hospital kasi yung panahon na iyon, hindi ko alam kung bakit nagawa ko yun. Nag-suicide ako. Yung nagpunta doon sa akin ang social worker, kagagaling ko lang sa hospital. At hindi ko madipinsahan ang sarili ko kasi may gamot pa ang katawan ko dahil nga yung pag-suicide ko. Talagang matagal ako sa ospital, pero nasa katawan ko pa yung gamot na ininom ko. Kasi talagang yung panahon na yun, gusto ko magpakamatay. Kasi nga, hindi ko na makayanan ang mga ginagawa sa akin. Hindi ko alam tapos si mama, wala na. Hindi ko makayanan mga ginagawa sa akin. Kaya yung parang, nag-suicide talaga ako. Yan. Ngayon, hindi nagpunta dito, dalawang social worker, hindi ko malang nadipinsa ang sarili ko kasi nga may gamot pang katawan ko. Yun. Ngayon, in-interview yung anak ko, yung bunso kong anak. Kasi panahon na yun, ay 15 years old pa lang siya. Yun. Nakita naman ang kwarto niya. O na okay naman. Tinanong ang anak ko na kung talagang tungkol sa akin na abusive ako o hindi ko tinatratong mabuti o yan. Grabe talaga yung paninira sa akin. Siyempre papaniwalaan dahil kapatid ang nagsumbong. Lalo na kung maraming halimbawa apat na magkakapatid o tatlong magkakapatid o kausap sa social worker against me, siyempre papanulaan yun. Kaya ganyan na nangyari. 8 months akong binantayan. Alam ko yun, kasi pag nasa labas ako,
nag-ano ako, naglilinis sa labas, tapos minsan naupo ako sa labas, nagiinom ako ng kape, kung ano, noon, nagiinom ako ng kape. Habang ano yan, pagkatapos nalinis ako ng ano, sa labas, na ano ako, tapos ano ako ng gardening ko. May nakikita ko doon sa harap namin, ng bahay dyan, tinted na window. Hindi ko makita kung sino ang nasa nasa loob ng ano ano yan, kotse. Kaya lang ano ako, sino kaya yung taong yung bakit nandoon palagi nandoon sa ano, sa side. Nandoon palagi. Opo, naglabas kami ni Papa. Lakad-lakad. Dinaanan ko namin yung ano, yung kotse na tinted ang window. Ngayon, sinabihan ko nga si Papa, sabi ko, Papa, matagal na yan dyan. Dyan. Sabi ko, siguro, may binabantayan, yun yung sabi ko kay Papa. Totoo talaga. Ako pala binabantayan. Ngayon, matagal na yun. Talagang pinagmalmanan ako ng ano, yung nasa loob ng ng kotse. Ngayon, pagkatapos ng mga 8 months, may natanggap akong sulat galing sa social worker na sinasabi na i-close na ang file dahil false accusation. Sabi sa akin, false accusation, walang katotohanan. Yung ang mga bintang sa akin na abusive ako. Pati nga si Papa, in-interview sa telepono. Narinig ko, sabi ko, sino yan? Kinakausap si Papa tungkol sa akin, kung anong klaseng anak ako. Siyempre, sasabi ni Papa ang totoo, kung anong ang ugali ko. Di sinabi ni Papa na ako nga ang gagawin kasama-sama ni Papa. Pag nalabas, kahit si Mama, kaming tatlo, lakad-lakad kami, kasama ko kasama ako ni Papa and Mama. Tapos pag napadoktor si Mama, sinasamahan ko. Pag napadoktor si Papa, sinasamahan ko. Yan. Pag napunta sila sa dyan sa tindahan, kasama ako. Yan. Ayun. Sabi niya, i-close na yung file kasi walang katotohanan yung bintan sa akin. At sabi sa akin doon sa sulat, kung gusto kong magdemanda laban doon sa mga nag-report laban sa akin, gawin ko. Kaya lang, hindi ko ginawa kasi nga kahit paano pag nagkaroon ng mga demandahan ay maapitan si Papa, kahit paano ay mga anak yan ay wala na dito si Papa, si Mama wala na din. Yan ang yan. Yung kasi mahirap ay yung magre-report na wala namang katotohanan. Dito sa Canada talagang yan. Iniimbestigaran talaga yan. Kung anong klase ang pagkatao ng isang tao, pati doktor. Yan. Pati yan eskwelahan.